Ang klima ng mundo at ng mga komunidad ay naaapektuhan ng malawakang pagpapalit-palit ng gamit ng lupa. Aaralin ng palabas na ito ang pagpalit ng paggamit ng lupa sa malagihay na tropiko. Sinusuportahan ng pagmimina, industriya ng langis at petrolyo, ang industrial na uri ng pamumuhay. Mahigit kalahati ng kabuuang ibinubugang usok sa kalawakan ay nanggagaling sa pagsusunog ng uling, langis at petrolyo. Ang pagkawala ng kagubatan at pagpapalit-palit ng gamit ng lupa ay nagdudulot ng halos 15% ng pagbuga ng carbon dioxide. Ang pangunahing dahilan ng pagkawala ng kagubatan at pagpalit ng paggamit sa lupa sa maraming bansa ay ang paglawak ng mga plantasyon. Lumalawak na ang mga plantasyon na ginagawa sa teritoryo ng mga katutubo. Halimbawa, sa Indonesia na kung saan humigit kumulang sa 12 milyong ektaryang lupain ang ginagawang plantasyon ng oil palm, pulp at papel. Sa mga malagihay na tropiko, ang mga plantasyon ay lumalawak ng hindi bababa sa 5 milyong ektarya kada taon. Ang mga bansang Indonesia at Brazil ay ilan sa mga bansang mayroong pinakamaraming ibinubugang usok sa buong mundo. At ito ay dahil sa mataas na level ng pagkawala ng kagubatan at pagbabago ng paggamit sa lupa. Ang mga plantasyon din ang responsable sa pagbubuga ng carbon dioxide sa kalawakan sa pamamagitan ng malawakang pagsusunog ng kagubatan. Ang pagsunog sa kagubatan ay nagbibitaw ng maraming karbon. Bilang pinuno ng Callao, nakikita ko mismo ang pagkakaingin ng mga kumpanya ng plantasyon sa gubat. Ito ang nakikita namin mula sa aming bukid. Sinasabi nila na ang mga mamamayan ang nagkakaingin pero heto ang pinagsunugan at ang mga kumpanya ang may gawa nito. Kitang-kita ito ng aming mga sariling mata. Ang paghahanda sa lupa upang matamnan sa murang pamamaraan ay nangangailangan ng pagkakaingin. At maraming kumpanya ang gumagamit ng ganitong paraan sa kadahilan ng mura ito. Ito ay madalas mangyari at ang mga imahe mula sa mga satellite ay nagpapakita na ang mga malawakang pagkakaingin ay nangyayari sa mga konsesyon ng mga plantasyon. Malaki ang ambag ng pagsaklaw ng mga plantasyon sa kagubatan sa climate change o pagbabago ng klima. Maraming katutubong mamamayan ang nakakaranas ng epekto nito mula sa mga plantasyon. Zaman dulu itu ya, kami berladang di sini. Dati kami nagsasaka rito at nanguha rin kami ng yantok, usa, baboy ramo at pagong. Napakasariwa ng hangin dito dati. Ngayon, ang lahat ay nasira na pati ang aming mga kabuhayan. Basta na lamang pumasok ang mga kumpanya na walang pahintulot mula sa mga mamamayan, mula sa mga totoong may-ari ng lupa. Sekarang udah terbabat. Kami sudah Ang mga gubat, lahat nasira na ng walang pakundangan. Walang pahintulot, walang pasabi man lang, walang bayad sa mga pinsalang dulot nila. dibabat tanpa izin, tanpa permisi, tanpa diganti rugi. Kapag sumama ka sa pagpaplanta ng oil palm, magiging masaya at komportable ang pamumuhay mo. Makakaya mong bumili ng mamahaling sigarilyo, coke na ang iinumin mo sa halip na tubig. Pwede mo nang papuntahin at pag-aralin ng mga anak mo sa Amerika. Ito ang mga pangako nila sa mga taong hindi naiintindihan ang katotohanan sa likod ng mga plantasyon ng oil palm. Maraming mga kumpanya dito, kumpanya ng langis, pulp at oil palm. Walang kaunlaran ng komunidad dito sa aming bayan. Interesado lang sila sa kikitain nila sa aming mga lupain pero wala silang pakialam sa amin.
dia tidak pernah memperdulikan desa kami. Ngayon, napakarami ng kumpanya sa aming mga lupain pero sa buong bayan. Mga 10 hanggang 15 lang ang may trabaho. Ang natitiray walang trabaho at walang kinikita. Akalain niyo yun? Noon, nung wala pang plantasyon ng oil palm dito, yung mga ilog namin ay malalim. Ngayon, mababaw na. Noon, nung meron pang gubat, pagkaraan ng 1 o 2 buwan ng tagtuyot, nakakahanap pa rin kami ng maraming maliliit na ilog. Pero ngayon, pagkaraan lang ng 1 buwan ng tagtuyot, yung mga ilog, lumiliit, natutuyo, nawawala. 70% ng lupain ng buong Indonesia ay patuloy na inaangkin ng Estado sa pamamagitan ng Ministry of Forestry, kahit pakabilang ang mga lupaing ninuno ang humigit kumulang sa 70 milyong katutubo. Bakit ang mga taga-Indonesia, mga katutubo ng Indonesia, ay hindi maaaring magkaroon ng karapatan sa kakarampot na lupain para sa kinabukasan ng kanilang mga anak? Bakit hindi ito pinapayagan? Yung maaari lang na magkaroon ay ang mga malalaking kumpanya. Baka maraming pera ang mga tao sa kumpanya. Baka kasi sa baryo namin, wala kaming pera kaya hindi kami pinapayagan. Ito ang dahilan kaya miserable ang buhay ng mga pamilya dito. Di namin alam kung ano ang mangyayari kinabukasan kung magpapatuloy ito. Nakakalungkot, napakalungkot namin. Minsan, basta na lamang namumugto ang luha sa mata ko kung nakikita ko ang nawasak na kalikasan. Uling ang isa sa pangunahing kontributor sa pagbabago ng panahon. Humigit kumulang 6 na bilyong toneladang uling ang nagagawa kada taon at ang bilang na ito ay patuloy pang lumalaki. Pagkatapos minahin ng uling, ito ay dinadala sa mga malalaking istasyong pang-elektrisidad, pinipino hanggang maging pulbos, sinusunog at ginagamit para lumikha ng elektrisidad. Ang elektrisidad na nakakalap mula sa pagsusunog ng uling ay ginagamit sa industriya. Halimbawa, para lumikha ng bakal, papel at mga kemikal. Ang elektrisidad na galing sa uling ay ginagamit sa negosyo at kabahayan. Ang uling ay may taglay na mataas na lamang karbon. Kapag ito ay sinusunog para makalikha ng elektrisidad, ang carbon dioxide ay kumakawala sa kalawakan. Ito ay kumakatawan sa halos sangkapat na kabuuang greenhouse gas na ibinubuga natin sa kalawakan. Sa makatuwid, ito ay isa sa pinakamalaking kontributor sa pagbabago ng klima. Maraming mga bayang malapit sa minahan ng uling ang nakakaramdam din ng epekto sa kanilang mga lugar. Mga 300 metro mula rito, dito sa kinauupuan ko, ay may minahan. Noon, lumalabas kami sa aming mga kabahayan papunta ng gubat at kami mga Dayak, masaya na kami. Pero ngayon, dadaan lang kami sa minahan na may dalang itak, natatakot na kami. Gusto naming dumaan pero pinipigilan nila kami. Ayokong magsalita ng masama, talagang ito ang mga patakaran ng kumpanyang ito. Mahirap. Lalo na pag ginagamit namin ng kanilang mga kalsada, pag nagkamali kami ng daan, inuusisa nila kami at malamang hingan pa ng ID. Nakakadismaya. Kami itong mga ipinanganak dito sa lupaing ito. Bakit kailangan kami ang makisama sa kanila? Kami mga mamamayan ang dapat pinakikisamahan ng mga minahan. Menghormati dengan perusahaan. Karena seharusnya perusahaan tambang yang menghormati desa. Di na kami makapagsaka dahil sa pagsalakay ng mga baboy ramo. Ang mga pagkain nila tulad ng mga bungang kahoy mula sa gubat ay nawala na, kaya dito na sila sa mga sakahan sumasalakay. Kaya di na kami makapagsaka o kaya makapagtayo ng bahay kasi wala na ang gubat. Kinalbo na ng mga kumpanya. Pakiramdam ko, ibang-iba na ang ugnayan ng mga Dayak at ng kagubatan, ng kalikasan. Pinaghiwalay na kami. Nasira na ang kagubatan.
Ang kultura at uri ng pamumuhay ng mga Dayak na tunay na nakaugat sa gubat. Ngayon tila ba may hadlang? Ang ekonomiya ng mga Dayak ay nagmumula sa gubat. Ngayon, kami hinahadlangan. Kalahati ng aming kasaysayang pangkultura ay naglaho na. Maraming libingan ng aming mga ninuno ay inilipat. Yung iba naman ay sinunog. Kaya di na namin maikwento ang mga sagradong lugar dahil ang mga ito ay nawala na, nasira. Dati nagdadaos kami ng 2 tradisyonal na seremonya sa isang taon, pero noon yun. Ngayon, minsan na lang kami makapagdiwang sa isang taon. Minsan nga dadaan ang 3 taon na walang pagdiriwang na magaganap dahil wala ng pagkukuhanan ng mga kagamitan. Tidak memungkinkan lagi dari alat-alatnya. Sekarang anak-anak muda kami yang sudah sampai usia. Marami sa mga kabataan namin dito ang nasa hustong edad naman para magtrabaho. Pero hindi naman naglalaan ng lugar ang kumpanyang to para sa aming mga kabataan. Untuk membawa berusaha anak-anak kecil, anak-anak kami. Nangako nga sila na magbibigay sila para sa edukasyon ng mga bata, ng pabahay at trabaho para sa amin. Pero ang totoo, wala naman. Sa totoo lang, marumi ang tubig na iniinom namin araw-araw. At dahil wala na nga kaming ibang mapagkukunan, kahit malabo ang tubig, iniinom pa rin namin. Mas mainam na rin ito kesa wala kaming maiinom o may pangluto. Ang mga duming galing sa minahan ay diretsong tinatapon sa ilog. Kaya ang iniinom namin dito ay duming nagmumula sa minahan. Maraming mga bata ang sumasakit ang tiyan. Marami ring mga bata pati na matatanda ang nagkakasakit dahil sa maruming tubig. Akibat banyo limbah itu. Pag naupo ako dito araw-araw, lagi na lang siguro akong maiiyak. May kasabihan nga kaming mga Dayak, kung may mata at luha ang mga bato, maiiyak din ito sa nakikitang paglapastangan sa kapaligiran, sa mga mamamayan, sa kalikasan. Lagi na lang nagkukunwaring maayos ang lahat. Pero sa totoo, hindi. Ang inaalala ko ay ang kinabukasan ng mga kabataan. Pagdating ng panahon, mamamatay na rin ako. Pero iniisip ko ang aming mga anak. Pag may ganitong minahan, mahirap makapagpatayo ng bahay. Mahirap makapagsaka. Saan pa kami pwedeng pumunta? Nasira na ang lupa. Habis takoyak tanah. Maraming gamit ang langis. Kadalasan, ito ay ginagamit sa transportasyon at para makalikha ng elektrisidad. Ginagamit ang langis para gumawa ng mga produktong katulad ng pataba sa lupa at mga gamot na pamatay sa halaman. Ginagamit din ang langis sa paggawa ng plastik, mga kosmetik at gamot. Dahil sa mataas na taglay nitong karbon, kapag sinunog ang langis, ito ay nagpapakawala ng karbon sa kalawakan na siya namang pinanggagalingan ng humigit kumulang na 37% ng carbon dioxide na nilalabas natin sa kalawakan kada taon. Isa sa mga pinanggagalingan ng langis ay mula sa ilalim ng lupa sa tropikal na kagubatan ng katutubong teritoryo sa Africa, Timog Amerika at Asia. Sa Ecuador, maraming katutubong komunidad ang apektado ng mga kumpanya ng langis sa kanilang mga teritoryo. Noon, basta-basta na lamang pumapasok ang mga kumpanya sa mga katutubong lupain ng walang pasabi. Pero nung nagsimulang ipaglaban ng mga katutubo ang kanilang mga karapatan, nagkaroon ng bagong estratehiya ang mga kumpanya na kung tawagin ay pakikipag-ugnayan sa komunidad. Nangako sila na lahat daw ng komunidad ay uunlad sa trabaho, kalusugan at edukasyon. Nag-organisa sila ng malakas na kampanya. Dinaya lang kami at pinagsinungalingan ng mga kumpanya ng langis.
Ang sarap pakinggan ng mga pangako nila pero sa huli, kami pa rin ang talo. Sabi ng kumpanya, meron kaming mga manggagawa, mahuhusay at handang magtrabaho, kaya pwede na kayo umuwi. Anong sabi nila? Meron kaming ganito kalaking pera, kaya pasok tayong lahat. Ganito nila kinukumbisi ang sinuman sa pamamagitan ng pera. Ano ang idinulot ng perang ito? Pagkawatak-watak. Di na nga sumasali ang mga tao sa mga pagpupulong, sa mga gawain ng komunidad. Nagdulot ng pag-aaway-away. Di na nga kami nagkakaisa. Di na kami organisado. Ito ang kinakaharap namin ngayon. Pati yung mga ilog ay kontaminado na. At yung mga isda, nangangamoy petrolyo. Ni hindi kami makainom ng tubig mula sa ilog Aquarico. May mga taong namatay nang sila'y naligo sa tubig na may lason. Nangamatay sila dahil sa mga malalang sakit. Samantalang noon, namumuhay kami ng malusog. Ang mga taga-Kofan na nakaranas ng masamang epekto ng pagmina ng langis sa kanilang lupain ay may matatag na mensahe para sa mga komunidad na may parehong karanasan. Ang mga katagang binibitawan nila ay napakagaganda, ngunit ang realidad ay taliwas sa sinasabi nila. Dudumihan nila ang lupa, dudumihan nila ang ilog, dudumihan nila ang hangin. Tatanggapin nyo ba ang mga ganyang klase ng panganib? Palagay ko imposible yun. Dapat nilang pagbawalan ang mga kumpanya ng langis na pumasok sa kanilang mga teritoryo. Ang bawat isa ay dapat manindigan sa isang matatag at nagkakaisang posisyon, kundi ito ay ganap na pagkawasak. Ang lahi ninyo ay maglalaho. Ayokong masira kayo kagaya namin dito sa bayan ng Dubuno. Sa halip, gusto ko kayong matuto at maliwanagan. Sa halip, pagsikapin ninyong tiyakin na magkaroon kayo ng ligtas at malusog na pamumuhay, kagubatan at lupain. Ang lahat ng mga katutubo sa buong mundo ay nagkakaisa at lumalaban sa ganitong uri ng pagsira ng kalikasan. Mapapanood sa susunod na palabas ang mga estratehiya at mga kasangkapang ginagamit ng mga katutubo sa pagdepensa ng kanilang lupain, kultura at kinabukasan.